Mekeni, manyaman. Tara magluto tayo ng pork recipe. Good day mga ka-chefy! Today's recipe, magluluto tayo ng roasted pork loin with dried dates and mango in rosemary dew. Heto ang mga sangkap na ating gagamitin. Shoutout nga pala sa nagbigay ng ating dates for today na taga Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, assalamualaikum, syukran, habibi. Una, slice muna natin yung ating dried mango. Lagyan na natin sa ating bowl. Ito naman yung ating dates. Tanggalin muna natin yung buto ng ating dates. Ayan. Pagkatanggal ng buto ng ating dates, yan, lagyan na natin sa ating bowl. Yan. Lagay muna natin dito. Yan. Ito na yung ating pork loin. Tanggalin lang natin yung litid ng ating pork loin. Yan. Ito medyo matigas to kapag niluluto siya. Yan. Pagkatapos natin matanggalan yung litid yung ating pork loin, siso lang natin ng konting salt. Yan. Next, susundin natin ng white pepper. Pwede rin gamitin yung black pepper, crushed black pepper. Yan, tapos i-rub natin, masayin natin ng konti. Okay, ngayon, ilagay na natin yung ating stuffing sa loob ng ating pork loin. Okay, meron tayong kutsilyo dito, yan. Butasan lang natin yung ating pork loin gamit yung ating kutsilyo. Yan. Yan. Sa kabila. Yan. Okay, ilalagay na natin yung ating stuffing na dates muna. Yan. Tapos gamit nitong sharpening steel, ayan, pasok natin yung ating dates. Yan, nilagyan ko ng kutsilyo para matansya natin, para pantay yung hati ng ating dried mango and dried dates. Tapos dito naman sa kabila, yung ating dried mango. Yan, ilagay ko na yung ating stuffing na dried mango. Gamit ang ating sharpening steel, ayan, ipasok natin yung ating dried mango. Ngayon, takpan natin na magkabilang gilid yung ating pork loin. Ayan. Tapos, i-secure natin ang ating butcher's twine para i-secure yung ating stuffing at para ma-mold yung ating pork loin. Ayan. Ilagay muna natin dito sa ating plate. Okay. Ngayon, slice muna natin yung ating bacon. Season natin ng paprika. Ilagay na natin yung ating mustard. Yan, brush natin. Ilagay na natin yung ating rosemary. Okay, ngayon lutuin na natin yung ating pork loin. Sindihan na natin yung ating kalan. Pag mainit na yung ating oil yan, lalagyan na natin yung ating pork loin. Pagka-sear ng ating pork, yan, transfer natin dito sa ating plate. Yan.
Okay, ngayon lutuin muna natin yung ating bacon. Ayan, hayaan muna natin mag-render yung fats ng ating bacon. Habang nire-render natin yung fats ng ating bacon, yan, lagyan na natin salt yung ating blanching water. Sunod na natin lalagay yung ating broccoli. Yan. It takes 2 to 3 minutes para lutuin yung ating broccoli. Ngayon, lutuin na natin yung ating pommes au gratin. Ayan, yung ating potato gratin. Lagyan na natin ng konting salt. Ayan, half cook muna natin yung ating patatas. Okay, ngayon lagyan na natin sa ating pan yung ating pork loin. Ayan, i-brush lang ng konting butter yung ating pan. Ngayon, lagyan na natin yung ating matinyo na vegetables. Ayan, meron tayong carrots, celery, leeks, and onion. Yan, tapos lagay na natin yung ating white wine. Lagyan pa natin ng konting liquid yung ating roasting. I-cover na natin ng aluminum foil yung ating pork. Okay, ngayon isala na natin sa ating oven yung ating pork. Para mas sa ating morning sauce, yan, lagyan na natin yung ating butter sa ating saucepan. Okay. Sunod ko na ilalagay yung ating all-purpose flour. Haluin lang natin. Pag nag-turn into paste na yung ating butter and flour, ayan, lagyan na natin yung ating evap. Ayan. Haluin lang natin. Sunod ko na ilalagay yung ating cream. Sunod natin ilalagay yung ating cheese. Season lang natin ng konting salt. Taste. Ayan, since meron ng cheese yung ating mornay sauce, ayan, hinay-hinay lang po ang paglalagay ng salt sa ating mornay sauce para hindi ma-overpower. Sunod natin ilalagay yung ating white pepper. Ayan, haluin lang natin hanggang sa makuha natin yung right consistency ng ating sauce o yung tamang lapot ng ating sauce. Pag nag-melt na yung ating cheese, yan, pwede na nating patayin yung ating kalan. Pwede na yung ating mornay sauce. Meron tayo ditong food pan. Yan. Ilalagay na natin yung ating sauce dito. Buhos lang natin ng konti. Okay. Yan. Tapos, silera na natin yung ating patatas. Ito yung ating pommes au gratin o yung ating potato gratin. Yan, pag nahilera na yung ating patatas sa ating pan, lagyan pa natin ng mornay sauce. Tapos patungan na ulit natin ng patatas. Yan, hanggang sa maubos at mapuno yung ating food pan. Yan. Tsaka natin ulit lalagyan. Ilagay na natin yung ating grated cheese. Yan, na topping. Okay, ngayon, ilagay na natin yung ating potato gratin sa ating oven. Ito na yung ating roasted pork loin. Ayan, tanggalin muna natin yung liquid ng ating pork loin. Ayan, isalin natin siya sa ating pan. Magtira lang tayo ng konti para hindi mag-dry yung ating pork loin pag binalik natin siya. Ayan. I-brush natin ng butter na kombinasyon ng tomato paste. Yung ating pork loin. Ayan, i-base lang natin.
Ito na yung ating roasted pork loin. Ayan, transfer na natin siya sa ating chopping board. Ayan, i-rest muna natin siyang 15 minutes. Para naman sa ating rosemary stew, ayan, lagyan na natin yung ating garlic. Ayan. Sauté lang natin hanggang sa mag-slightly brown yung ating bawang. Nilagay ko na yung ating butter. Ayan. Sunod natin ilalagay yung ating onion o yung ating shallots. Ayan. Sauté lang natin hanggang sa mag-translucent yung ating sibuyas or yung lumabas yung sarili niyang katas. Ilagay na natin yung ating mga vegetables. Ayan. Sunod ko nang inilagay yung ating tomato paste. Ayan. I-roast muna natin yung ating tomato paste to reduce the acidity ng ating kamatis. Ayan. Sunod ko nang ilalagay yung ating stock. Ayan, simmer lang natin. Ilagay na natin yung ating dried rosemary. I-strain muna natin yung ating stock. Sa same pan, ayan, lagyan ulit natin yung ating stock. Lagyan natin ng konting soy sauce. Buhusan natin yung ating slurry. Ilagyan na natin yung ating butter. Ayan, to give shine. To add flavor sa ating rosemary stew. Season lang natin ng konting salt to taste. Ayan. Tapos lagyan natin ng white pepper. Haluin lang natin hanggang sa makuha natin yung right consistency ng ating sauce. Ayan, luto na yung ating sauce. Patayin na natin yung ating kalan. Isutin na natin yung ating broccoli sa butter, season with salt and pepper to taste. Ngayon, slice na natin yung ating pork loin. Ayan. Ito yung ating dates. Ito naman yung ating mango. Okay, ngayon mag-plate na tayo. Ayan. Ilagay na natin yung ating sauce dito sa ating plate. Okay, ngayon lalagyan na natin yung ating pork loin. Ayan. Sunod natin lalagay yung ating broccoli. Tapos na po tayong magluto ng ating recipe for today. Thank you for watching!